Halos 10 minuto na akong mukhang tangang kakakatok at doorbell sa lecheng pinto na to Ano bang klaseng taong nag-order sa condo unit na to? Pa-order pero hindi naman pala sure na tatanggapin. Hay, kung hindi lang talaga matcha-charge sa akin tong deliver ko. Wala talagang sasagot dyan dahil wala namang tao sa loob. Sabi ng isang kalmado at baritonong boses ng lalaking nakatayo mula sa likuran ni Kristen. Halos tumalon at bumilis naman ang tibok ng puso ng dalaga nang makita ang matangkad at napakagwapong binata. Hindi niya inaakalang ito pala si Damon Mianvar, isang sikat na aktor, modelo at bilyonaryong businessman. Teka, ikaw bang taong nag-order nito? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si… Yeah. Now, can you just step forward? Masyado kang malapit sa akin. And also, if you don't mind, kailangan ko na ngayong buksan ang pinto ng condo unit ko. Sige po. Sorry po. Sabi ni Kristen sabay hakbang papunta sa gilid. Mukhang mayabang atang lalaking to Mayayaman nga naman talaga. Nang makalapit ang binata sa tapat ng pinto nito, walang sulyap na nagsalita itong muli. You, step aside. 3 meters away from me. Kailangan ko na ngayong ilagay ang passcode ng condo unit ko. Ha? Sa tingin niya ba may interes akong pasukin siya? Inis na bulong ni Kristen habang lumalakad ng kaunti palayo sa binata. Teka, sir? Bakit sinara mo na agad? Nakalimutan niyo po ata tong order. Alright, here's the payment. Pero hindi ko na kukunin yan. And here's the tip. Almost 10 minutes kang naghintay. Tama? Tama po, sir. Naku, nakakahiya namang… On second thought, binabawi ko na ulit ang tip ko. Po? Teka, pero bakit naman biglang nagbagong isip mo, sir? You're cursing at my door earlier, right? Hindi yun magandang katangian ng isang delivery employee. You're so impatient and immature. Pasalamat ka, binayaran ko pa yan. Ngayon, tapos na ako makapag-usap sa'yo. Leave. Ha? Teka lang, Sir! Hindi lang tip yung hinablot mo sa akin Isinama mo rin pati yung bayad na binigay mo. Masama ang loob ni Kristen na bumalik sa fried chicken restaurant na pinagtatrabahuan niya. Hay, kung minamalas ka nga naman. Halos katumbas ng 2 araw na pagtatrabaho kong presyo ng fried chicken na to tapos hindi man lang binayaran. Pambayad ko na yun sa mga utang ko. Bagay na bagay lang talaga na Damon ang naging pangalan ng lalaking yun. Damon the Demon. Kasar talaga. Kristen, okay ka pa ba Kanina ka pa nagsasalita mag-isa dyan. Kanina pa talaga ako nandito. Ako kayang kausapin mo. Sabi ni Amy Chavez, ang saucy at mayamang kaibigan ni Kristen. Tama. Nandyan ka pala. Teka, bakit nga ba nandito ka na naman? Wala ka bang ibang magawa sa buhay? Bakit hindi ka kaya magpaka-busy sa family business nyo? Alis na. Nope. Ayoko nga magpaka-stress sa family business na yon. Tsaka, ikaw, hindi ka rin dapat nagpapaka-stress. Pang-apat mo na kaya tong part-time job. Hindi ka ba talaga napapagod, Hay, sa tingin ko nga, ang hirap-hirap ng pagsabayan ng 3 trabaho tapos nakuha mo pa talagang dagdagan. Taig mo na ngayon ng may 10 anak na binubuhay, Samantalang single at wala ka namang ibang binubuhay kung hindi ang sarili mo lang. Hep, okay na. Narinig ko na lahat yan at alam mo rin naman kung anong isasagot ko ulit, di ba? Alam mo, sa panahon ngayon, Amy, kung wala kang pera, hindi ka makakasabay sa agos ng buhay. Kung wala kang pera, mapag-iiwanan ka ng lahat. Bahagyang napabuntong hininga si Kristen. Tsaka, ano bang masama kung marami akong trabaho? Masama bang maging productive? Mas okay na to para masiguradong secured ang future life ko, no? Ito na naman tayo sa mga pa-word of wisdom mo.
Ay, minsan talaga iniisip ko kung mag-edad lang tayo eh. 26 years old ka lang ba talaga ha? Sa ganap mo kasi ngayon sa buhay parang nasa 50s and up ka na. Alam mo, dapat ini-enjoy mo ngayon ang buhay mo habang bata ka pa. Madaling sabihin yan, Amy. Pero sa tulad kong ipinanganak na sa ganitong buhay, alam mong hindi yun ganun kadali. Alright, alam ko naman ang sinasabi mo eh. Kaya nga bilib ako sa'yo. Hindi lahat ng tao kayang ginagawa mo. I'm your number 1 fan talaga. Talaga? Number 1 fan kita? Sige nga, tulungan mo akong magwalis ngayon. You know? Sige na nga, para makauwi ka na. Hays, bakit pa kasi lagi kang closing at nagpapaiwan para mag-OT? Alright, sino nga pala yung sinasabi mong demon kanina? Ah, wala yun. Kalimutan mo na lang ang pinagsasabi ko kanina. Kinabukasan, nasa isang coffee shop naman si Kristen para magtrabaho bilang cashier. Here's your change, ma'am. Enjoy your Spanish latte. Thank you for coming here. Please come again. Thank you. Nakangiting sabi ng isang sopistikadang babae na madalas pumunta sa coffee shop na pinapasukan niya. Oh, wait a minute. Yes, ma'am. May kailangan pa po ba? No. Well, can I talk to you later, miss? Pagkatapos ng trabaho mo mamaya. Po? Ano po bang kailangan mo sa akin, ma'am? Hihintay na lang kita sa labas, okay? Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang trabaho ni Kristen sa coffee shop. Bago umuwi ay mag-isa niya munang inayos at nilinis ang lahat. Sa oras na yon ay muling naalala ni Kristen ang misteryosang babaeng nakausap kanina. Nang makalabas ng coffee shop, kaagad siyang nagpalingon-lingon upang hanapin ang misteryosang babae. Nasaan na kayang babaeng yun? Akala ko ba kakausapin niya ako? Hay, di bali na nga. Makaskam lang naman yun. What scam are you talking about? Bigla namang labas ng sopistikadang babae mula sa isang puting sports car nito. Ah, nandyan ka pala, ma'am. Pasensya na kung nakapagsalita ako ng ganun. By the way, ano bang kailangan mong sabihin sa akin? What? Alam mo, ikaw ang may kailangan sa akin. Hey, you need a lot of money, right? Po? Yes, ma'am. Sino ba naman pong hindi gugustuhin ng magkaroon ng maraming pera? That's great. May proposal ako para sa'yo. Gusto mo bang magtrabaho sa akin, Kristen Amor? Teka, paano mo naman nalaman ang buong pangalan ko? Pinaimbestigahan mo ba ako? Sino ka ba talaga? Ha? Sabihin na lang natin isang tao lang ako na nangangailangan ng tulong mo. Ha? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ano bang klaseng tulong ang gusto? I want you to seduce my ex-boyfriend. Ang kailangan mo lang gawin ay akitin siya. Tapos sa oras na mahulog ang loob niya sa'yo, iwan mo siya. Ang gusto ko, sirain mo ang buhay niya. Ano? Seduce? Ex-boyfriend? Teka nga. Ano bang pinagsasasabi mo, miss? Seryoso ka ba talaga dyan, ha? Alam mo, hindi basta-basta yung binabalak mong ipagawa sa akin. Pasensya na pero hindi ako. I just think you have what it takes to tame that guy. Sobrang dali lang naman ang kailangan mong gawin. In exchange, bibigyan kita ng maraming pera. 20 million pesos. Naiintindihan mo na ba kung anong ibig kong sabihin ngayon? Ano? Teka, 20 million pesos? 20 million pesos ba ang sinabi mo? Siguro naman alam mo na ngayon kung ano ang sinasabi ko. So, tell me, pumapayag ka na ba o hindi? Well, kung wala ka pa ring tiwala sa akin, kaya kong ibigay sa'yo agad ngayon ang kalahati ng bayad ko. Sabihin mo lang ngayon sa akin kung anong bank account mo. Sa ganung paraan, makikita mo kung nagsasabi ba talaga ako ng totoo o hindi. Halos 1 oras na ang nakakalipas matapos niyang makausap ang misteryosang babae.
Hindi pa rin siya makapaniwala nang makita ang sariling bank account na may lamang 10 million pesos na ngayon. So, totoo talagang sinasabi niya. Hindi ka nagsinungaling ang babaeng yun. Kristen, ano bang meron dyan sa phone mo? Para kang naka-jackpot sa loto dyan, ha? Parang gano'n na nga. Parang nanalo nga ata ako sa loto. Ha? Pinapatawa mo ba ako, ha? Nako, kahit nga isang beses, hindi ka tataya doon dahil sa sobrang pagkakuripot mo. Anyway, parang once in a blue moon ka lang mag-aya na magwalwal, ha? Hindi ba sabi mo, time is gold? Tipong bawat segundo mo may bayad. So, ano ba talagang meron ngayon, ha? Don't tell me may 5th part-time job ka na. Ano ka ba? Masama bang mag-take a break? Gusto ko lang naman mag-cool down at mag-release ng stress galing sa mga trabaho ko. Hindi ba pwede yun, ha? Kailangan ba may okasyon para uminom at magsaya? Pero bakit pakiramdam ko hindi ka nagsasabi ng totoo? Sabihin mo nga sa akin, Kristen Amor, anong eksaktong nangyari sa'yo ngayong araw? Sa pagkakataong yun ay kinailangan na sabihin ni Kristen ang buong katotohanan sa kaibigan. Kalahating oras na ikinuwento ni Kristen ang lahat ng nangyari. Oh my gosh! Wait! So, gagawin mo ba talaga yon, ha? Alam mo, hindi na basta-basta yung gagawin mo. Panulokong bagay na pinagagawa sa'yo ng babaeng yun. Saka, yung tungkol ng pala sa babaeng nag-alok sa'yo ng ganong kalaki na halaga? Hindi ba? Di siya nagsabi kung anong pangalan niya? Naku, malaking red flag talaga yan. Hindi ko na inaalala yun ngayon. Basta, may 10 million pesos na ako sa ATM ko. Simula ngayon, hindi ko na kailangang magpakahirap sa 4 na trabaho. Nakapagdesisyon na talaga ako ngayon. Ang kailangan ko na lang gawin ay mag-focus sa isang trabaho na worth 20 million pesos. Kinabukasan, kaagad na pumunta si Kristen sa isang pribadong 5-star restaurant. Suot niya ngayon ng isang mamahali na pulang fitted dress kung saan kitang-kita ang ganda ng hubog niya. Kasalukuyan siyang nasa pinakatuktok na palapag habang hinihintay ang binatang kailangan niyang maakit. Halos 15 minutes na akong naghihintay dito, ah. Bakit ba may mga taong hindi nagpapahalaga sa oras? Ay, kainis pa tong suot ko ngayon. Gustong-gusto ko na talagang matapos ang lahat ng to. Hanggang anong oras pa ba talaga ako maghihintay? Nang bigla namang may naupong lalaki sa tapat ni Kristen. Laking gulat niya nang magtanggal ng binata ng shades nito. Damon Mianvar? Ikaw? Ikaw ang lalaking makaka-blind date ko? Yeah, I guess. Sobrang gulat ka na isang tulad kong makakaharap mo ngayon. Alam mong hindi naman ako basta ordinaryong tao. So, let's just make it quick. Handa ka bang mag-involve sa akin sa kabila ng pagiging high profile ko? Huh? Well, of course. Gaya mo, nanggaling rin ako mula sa mayamang pamilya. Pagsisinungaling ni Kristen. Oh, really? So, what's your name? Tell me, saang pamilya ka naman nanggaling? My name is Kristen Amor. Hindi ganun kasikat ang pamilya namin pero mayaman kami. What's your family business then? Gaano kalaking net worth nyo? Magkano nagagastos mo sa isang araw? Ilan ang… Teka lang! Bakit ba ang dami mong tanong? Bakit ba… pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Hindi ko sinasadyang… Alright, kung hindi mo gustong sagutin ang tanong ko, it's okay. Hindi na natin kailangang mag-usap. Let's just eat and finish this. Alam mo, hindi ako manhid para hindi maramdaman ng malamig na pakikitungo mo sa akin. Sabihin mo nga, ayaw mo ba sa akin? Yes, I don't like you. Alam mo, hindi rin ako tanga para hindi mahalata na nagpapanggap ka lang. Baka nakakalimutan mo, artista ako. I can tell. Halata namang hindi ka talaga totoong mayaman. Hindi ba? You really have a poor acting. Itigil mo na ang pagpapanggap mo ngayon, miss. Huling-huli ka na sa akto. Kung ano mang binabalak mo, hindi yon mangyayari. You must be a gold digger, right?
You're just wasting your time. Hindi mo ko basta-basta makukuha. Hindi ko talaga alam kung paano ka napili ng sekretary ko bilang blind date ko. Alam mo, wala na tayong dahilan para ipagpatuloy to. Damn! Bakit mo naman ako biglang hinampas ng bag sa mukha? Ano bang problema mo, ha? Ang dami mo kasing hanash eh. Ano akala mo? Ginusto ko talaga pumunta dito? For your information, wala akong interes sa'yo. Kahit katiting. Ang kapal na mukha mo. Gold digger? Ako? Para sabihin ko sa'yo, pinaghihirapan at pinagtatrabahuan ko ang bawat singkong nasa bulsa ko. Ang lakas mong man-judge mayaman at sikat na personalidad ka lang naman. Kung makaasta, akala mo kung sino ka. Hey you better keep your mouth closed. Paano kung may makarinig ng mga pinagsasabi mo sa akin ngayon? Sinusubukan mo bang sirain ang pangalan ko, ha? Pakialam ko sa pangalan mo. Bahala ka na nga dyan. Nagkamali talaga ako ng desisyon na pumunta dito. Sana, habang buhay ka na maging single. Where are you going? How dare you talk to me like that? Damn! Laking gulat naman ni Damon nang makita ang isang paparazzi na palihim na kumukuha ng litrato sa lahat ng nangyari. Sinubukan niyang habulin ng paparazzi ngunit bigo siyang hulihin ito. Sa pagkakataong yon, si Kristen na lamang ang napagpasyahan niyang habulin. Anong karapatan niya para husgahan ako? Nakakaasar. Bulong ni Kristen sa sarili habang naglalakad sa tapat ng 5-star hotel and restaurant building. Hey! Wait! You! The girl in red fitted dress! Stop! Ano? The girl in red fitted dress? Seryoso? May demensya na ba siya para makalimutan agad ang pangalan ko? Hindi. Hindi ako titigil sa paglalakad. Kahit saglit, hindi kita lilungunin. Hala! Naku! Matatapilok pa ata ako! Damn! That was close. Pasalamat ka, nasulo kita agad. Okay ka lang ba? Ikaw? Bitawan mo nga ako. Okay lang ako, no? Ano bang pakialam mo sa akin? Ikaw na nga tong tinulungan. Nagagalit ka pa. You're so weird. Anyway, may kailangan akong sabihin sa'yo ngayon. Ha? Ngayon? Gusto mo na akong makausap? May sapak ka ba, ha? Bakit naman ako makikinig sa'yo ngayon, Aber? Ano? Hindi ka ba tapos sa pang-iinsulto mo sa akin? May continuation pa ba yun? Hindi na naituloy ni Kristen ang kanyang sasabihin nang biglang hinawakan ni Damon ang magkabila niyang pisngi at mariing hinalikan ang kanyang mga labi. Halos 1 minuto tumagal ang pagkakadikit ng mga labi nila sa isa't isa. I'm sorry. Hindi ko ginustong halikan ka. I just really need your cooperation right now. Ha? Cooperation? Bakit? Ano bang meron, ha? May drug den ba dito? Undercover ka ba, ha? Ang lakas ng amats mo, ha? Sino ka para halikan ako? Itidemanda talaga kita ng sexual harassment. I know. Maling ginawa ko pero may valid reason ako kaya ginawa ko yon. I swear. So, please, let's talk first. May importante akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero dahil nakikita kong sincere ka naman, sige, para matapos na to agad. Ano ba kailangan kong gawin, ha? Sumama ka muna sa akin, pasakay na kotse ko. Here's my car. Come inside. Get in, please. Makalipas ang 1 oras, kaagad nakarating ang kotse ni Damon sa tapat ng kanyang malapalasyong villa. Otomatikong nagbukas ang malaking gate upang makapasok ang kotse ng binata. We're finally here. Pwede ka na ngayong bumaba. Wala kang dapat ipag-alala. You're safe. Let's talk inside my house. Paninigurado ni Damon na kaagad lumabas ng kotse at pumasok sa loob ng villa nito. Talaga namang iniwanan niya lang akong mag-isa dito sa loob ng kotse. Kanina lang, naging gentleman siya, ah. May pabukas na kotse with matching please pa. Tapos ngayon? Ano bang pumasok sa utak ko para sumunod ako sa lalaking yun? What are you waiting for? Bumaba ka na sa kotse ko. Hindi yan parang elevator na bubukas mag-isa. Nakakaasar talagang lalaking to. Kaya hindi ako nagtataka
na wala siyang girlfriend eh. Napakamalas talaga ng babaeng magiging girlfriend niya. Laking gulat naman ni Kristen nang pasukin ang loob ng villa ni Damon. Halos lahat ng bagay na makikita roon ay tila ba kumikinang na ginto. Halata ang pagkamamahalin ng mga disenyong nakabalot sa buong villa. Wow! Sobrang lawak at ganda ng buong bahay na to. Huh? Ang cool! May indoor swimming pool rin pala dito. Sabi ni Kristen habang nililibot ang mga mata sa buong kabahayan. I see. Mukhang unang beses mo palang talaga makakita at makapunta sa ganitong lugar. Patunay lang na hindi ka talaga galing sa mundo namin. Tell me, ano bang hidden agenda mo sa panuloko sa akin? Are you trying to sabotage my career as an actor? May nag-utos bang gawin mo to? Connected ka ba sa paparazzi na kumuha ng mga litrato natin kanina? Teka, ang dami mo na namang tanong eh. So gusto mo lang talaga ako makausap para imbestigahan ako? Para patuloy na i-degrade ang pagkatao ko? Ha? Para sa kaalaman mo, may humingi lang sa akin ng pabor para akitin ka. Ano? Kung ganon, sino naman yun at para sa anong dahilan? Kagagawan yun ng ex-girlfriend mo. Ang gusto niya, sa oras na mapaibig kita, tsaka naman kita itatapo na parang basura. Mukhang galit na galit sa'yo yun. Pinagtaksilan mo atang ex-girlfriend mo kaya nagkaganon eh. 20 million pa nga ang ibabayad niya sa akin para lang… Wait a minute. Ex-girlfriend? Huh? At sino naman yun? Imposible yung sinasabi mo. Para lang rin sa kaalaman mo, wala akong ex-girlfriend. I never had any girlfriends in my whole life. Wala akong interes sa kahit sinong babae. Oh my God! Kung ganun, huwag mo sabihin na bakla ka? Ngayon, gets ko na kung bakit ka ganyan. So, kloseta ka pala ha? What? No, I'm not. What's with your weird smile? Stop that. Ano bang pinagsasabi mo dyan? I'm not a gay. Straight ako. Talaga lang ah? Okay. Kung yan naman talagang totoo. Hindi ka naniniwala sa akin, no? You really think I'm a gay, right? Ano bang problema mo? Sinabi ko na nga, di ba? Kung ini-insist mo talagang hindi totoo yun, edi… Ikaw! Bakit hinalagan mo na naman ulit ako, ha? Ginawa ko lang yun para patunayan na lalaki ako. Ano? Do you still think I'm a gay? Huh? Hindi na. Pero alam mo kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Manyak! Manyak ka! Inulit mo pa talaga ang ginawa mo kanina eh. Ipapademanda talaga kita ngayon ng sexual harassment. Do whatever you want. Pwede rin kita ipademanda dahil sa pagsisinungaling mo bilang mayaman. Bahala ka! Aalis na nga lang ako dito. Wag na wag mo na akong ulit susundan ha. Tapusin na lang natin ang lahat dito. No, wait. Look, I'm sorry. Masyado akong na-carried away sa nararamdaman ko. Nakalimutan ko na kung ano talagang main reason ng pagdala ko sa'yo dito. It has something to do with the paparazzi earlier. Mukhang wala ka talagang ideya sa paparazzi na nagbabantay at kumuha ng litrato natin kanina. Sigurado hindi mo alam kung gaano ka big deal ang na-witness ng paparazzi na yon sa meeting natin. Sigurado kung gagamitin nun ang mga nakuha niyang litrato para gumawa ng kwento, para masira ang pangalan na iniingatan ko. Tsaka, wala ka na ring magagawa. Damay ka na rin ngayon sa problemang to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano na naman kinalaman ko dyan? Inosente ako, kaya paanong… May naisip na akong paraan para makalusot tayong dalawa sa gulong to. We just have to pretend as my wife. Ano? Teka, asawa? Magpapanggap ako bilang asawa mo? Seryoso ba yan, ha? Paano malulutas nun ang problemang sinasabi mo? Yun lang ang tanging paraang naiisip ko. Let's do it for at least 3 months. Kailangan lang natin magpanggap na wala tayong problema sa isa't isa. Kailangan lang natin gumawa ng kwento na isang couple tayo tapos nag-away lang tayo kanina sa date natin. And then nagkaayos pagkatapos kitang halikan nun. Trust me, sa paraan na yun, pareho nating malilinis ang mga pangalan natin. Teka.
Hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi. Hindi ako basta papayag sa gusto mong mangyari. Malaking kalokohan lang yan. Bigla na lamang kinuha ni Damon ang remote ng TV sa ibabaw ng lamesa. Kaagad nitong pinindot ang power button sa malaking screen ng TV na nasa gilid nila. Laking gulat naman ni Kristen nang makitang headline na silang dalawa sa isang flash report. Nakabalandra roon ang malinaw na litrato nilang dalawa kanina. Kitang-kita niya sa isang litrato kung paano niya hinampas ng bag ang binata sa ulo. Kasama rin roon ang ginawang paghalik sa kanya ni Damon sa kanyang mga labi. See? Ganyan kabilis ang media gumawa ng balita. Wala pang 24 oras, may bago na silang headline. Lalong-lalo na kung malaking scoop ang nakuha nila. Now, it's up to you. Nasa iyong desisyon ngayon. Sa ginawa mong paghampas sa akin ng bag mo kanina, malamang maraming fans kong magagalit sa'yo. I'm telling you, hindi lang basta galit ang pwede mong makuha mula sa kanila. They can even send you death threats. Ano? Death threats? Agad-agad? Hindi naman ganun kalakas ang paghampas ko sa ulo mo kanina. Bakit? Nagka-head fracture ka ba sa ginawa ko? Parang mahinang batok lang yun eh. Yeah, I know. Pero anong magagawa ko kung sobrang overprotective ng fans ko sa akin? Papaniwalaan at mag-a-assume na agad sila based sa kung anong nakita nila. Handa nilang gawin ng kahit ano para sa akin. Lalo na sa oras na masaktan ako. Bakit naman kailangang mangyari sa akin yun? Kaasar. Ano ba klaseng gulo tong pinasok ko? Bakit naman napunta sa ganito ang lahat? That's right. Ikaw naman talagang pasimuno nitong lahat. Kaya nga, if I were you, I'll choose the right thing. Hindi natin kailangang ikasal ng totoo. It's just a fake wedding. Tsaka wala kang dapat ipag-alala. Babayaran kita ng malaking halaga. Ang sabi mo, 20 million pesos ang balak ibayad ng nag-utos sa'yo na akitin ako. Tama? Tutumbasan ko yun ng 50 million pesos. You just have to be my fake wife for 3 months. Pagkatapos nun, babayaran kita ng 50 million pesos. How's that? 50 million pesos? 50 million pesos? Seryoso? Hindi biro yung sinasabi mo? Babayaran mo talaga ako ng ganun kalaki para lang magpanggap bilang asawa mo? Do I really have to repeat myself? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ko ngang ibigay sa'yo kaagad ang kalahati nun eh. Kailangan mo lang sabihin sa akin ang bank account number mo. Tapos okay na tayo. So, what's your decision now? Pumapayag ka na ba sa inaalok ko? Alam mo, parehas na parehas kayo ng babaeng nag-alok rin sa akin ng malaking halaga. Barya lang ba talaga para sa inyong milyon? Ha? Mayayaman nga naman. Kayang-kayang paikuti ng lahat sa paligid nila dahil sa pera. Paano naman kung maipit naman ako sa panibagong kasunduan na to? Paano kung mas gumulo pa palang buhay ko kapag pumayag ako sa inaalok mo? That's not going to happen. Dahil kung sakaling mangyari yun, posibleng gumulo rin ang buhay ko dahil nasa isang bangka lang naman tayo. Wala kang dapat ipag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang lahat. Trust me. Bahagyang napabuntong hininga ng malalim si Kristen bago sumagot. Okay, kung para sa ikabubuti natin to pareho, pumapayag na ako. Willing na akong magpanggap bilang asawa mo. Alright, great decision. Ihahanda ko na agad ang lahat ng kailangan natin bukas na bukas rin. Ngayon naman, hindi pa kita pwedeng hayaang lumabas dito. Siguradong ngayon o bukas may magkakamping na mga media at fans ko sa lugar kung saan ka nakatira. Para masiguradong kaligtasan mo, mas mabuting dito ka muna magstay ngayong gabi. There are 7 available guest rooms upstairs. Pumili ka na lang kung saan ka matutulog. Right. Kung nagugutom ka pala, pumunta ka lang sa kusina ko. And lastly, about your things at home. Mag-uutos na lang ako ng taong mapagkakatiwalaan para dalhin ang mga gamit mo dito. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo. Salamat, Mr. Mianvar. Just call me Damon from now on. And how about you? I'm sorry, pero mabilis talaga akong makalimot sa pangalan ng ibang tao. Pwede mo bang sabihin ang pangalan mo ulit? Kristen. Kristen Amor. Tawagin mo na lang rin ako sa mismong pangalan ko. Oh, Kristen. So, I guess
good night for now. Bukas na lang natin pag-usapan ang lahat. Feel at home. Ito na ang magiging bahay mo sa loob ng 3 buwan. Pwede mo kong puntahan kung may kailangan ka. I'll go to my room now. Isang tango lamang ang isinagot ni Kristen sa binata. Sus, meron din pala siyang good side. Sana naman hindi magbago ulit ang ugali niya agad. Bulong ni Kristen sa sarili na may ngiti sa mga labi. Kinabukasan, kaagad na inasikaso ni na Kristen at Damon ang kanilang fake marriage contract. Pinirmahan nila ang tigisang kopya ng kontratang nagsasaad ng kanilang napagkasunduan. Nakalagay na dyan kung hanggang kailan lang tayo magpapanggap bilang mag-asawa. Gaya ng sinabi ko, ipinadala ko na ang kalahati ng bayad ko sa'yo. And that's 25 million. Nabasa mo naman siguro dyan na kapag umatras ka sa kasunduan natin, pwede kong bawiin ulit sa'yo ang paunang bayad ko. And as penalty, you have to pay the same amount of what I'm going to pay you. Hindi mo naman siguro gustong mangyari yon, right? Alam mo naman ang pinasok mo kaya hindi ka pwedeng bastang tumalikod sa kontrata natin. Alright? That's it. Now we're finally done. So anong next move natin ngayon? Actually, magkakaroon ako ngayon ng interview. Hindi mo na kailangang magpakita doon. Ako nang bahala sa lahat. Alam ko naman ang mga bagay na dapat kong sabihin. Alright? Dito nga pala nila gagawin yun. May reporters na pupunta dito para i-interview ako. Well, kailangan mo nga pala manatili sa kwarto mo pansamantala. Oh, Terrence, you're finally here. Kaagad namang napalingon si Kristen upang makita kung sino ang biglang dumating sa villa. Terrence? Sino naman kaya ang lalaking to? Pabulong na tanong ni Kristen sa sarili. Kristen, here's Terrence Constantino. He's my manager, personal assistant, and most trusted friend. Terrence, she's Kristen Amor. Siyang gaganap bilang peking asawa ko. Alam mo naman na ang buong kwento, right? Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang buong sarili ko. Yeah, now I see. Hindi nga talaga siya ang babaeng pinili ko para makipag-date sa'yo. She's a different person. Tama. Ang sabi sa akin ni Damon, ikaw ang personal na bumili ng babaeng makaka-blind date niya. Yeah, that's me. Kaya nga nagtataka ako ngayon kung bakit ikaw ang dumating doon. Tell me, who are you? Anong kinalaman mo sa mga nangyayari? Kasabot mo bang babaeng sinabihan ko para makadate niya? Stop it, Terrence. She has nothing to do with the woman you chose for me. Hindi ba nasabi ko naman sa'yo ang ibang detalye over the phone? Actually, blessing in disguise na rin ang nangyari. Hindi ba kaya ako nakikipag-blind date para makahanap ng potential fake lover ko? People keep on pestering me kung kailan ako magkaka-girlfriend or asawa. Iniisip pa nga ng iba na hindi ako straight dahil lang hindi nila ako nakikitang may kasamang babae. Naayos ko na ang lahat. Siya lang ang tayong tao na makakatulong sa akin para… Teka, so, from the very start, yun talaga ang plano mo? Bakit hindi mo sa akin sinabing tungkol dyan? Planado mo na palang lahat sa simula pa lang. What now? Ngayong nalaman mo ang tungkol doon, sisirain mo na ba agad ang napagkasunduan natin? Remember, may penalty ka na dapat bayaran sa oras na… Tumigil ka nga! Oo na. Para namang may magagawa pa ako. Kahit nalaman kong tungkol doon, wala na rin namang mangyayari. Bahala na nga kayo dito. Aakyat na ako. Gaya ng gusto mo, hindi ako lalabas doon kahit isang buong araw pa. Yun naman ang gusto mo eh. Wala naman akong say, 'di ba? Wait. You! Bakit parang ako ang pinapalabas mong masama dito? Dude, sigurado ka ba talaga sa babaeng yan? Mukhang matigas ang ulo eh. Hindi ka ba mahihirapang i-handle siya sa loob ng 3 buwan? Hindi kaya biglang bumaliktad siya sa plano mo? No, hindi niya gagawin ang bagay na yun. Alam niyang problema rin ang dulot nun sa kanya. Tapos na kaming makapag-usap kaya maayos ng lahat. Alright, basta sabihin mo lang sa akin kung magka-problema. By the way, ito nga palang ni-request mong wedding rings para sa inyong dalawa. Thanks, dude. Paparating na ba ang crew nila dito? Maiksing interview yung bibigay ko sa kanila. I don't wanna waste my time with them. Yeah, nasabihan ko na sila tungkol doon. I think 10 minutes na lang hihintay natin bago sila makapunta dito. Ang kailangan mo na lang gawin ay ihanda mo ang sarili mo.
Alam kong sisiw lang sa'yo yun, Damon. Samantala, inis na inis pa rin si Kristen habang nakahiga sa kama. Halos kalahating oras na siyang nasa loob ng kwarto, ngunit daman na niya ang sobrang pagkainip. Buong araw kaya akong makukulong dito sa loob ng kwartong to? Hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Hanggang anong oras pa kasing itatagal ng interview ng lalaking yun? Ang boring na talagang maghintay. Hey, stop talking to yourself. You look like an insane person. Sabi ni Terence na kakapasok lang sa kwarto nito. Oh, ikaw pala. Kala ko kung sino na. By the way, kumusta palang interview ni Damon sa baba? Tapos na bang interview sa kanya? Yeah, actually, tapos na agad ang interview niya kanina pa. Pero sa ngayon, kailangan mo pa rin magstay dito since nagpapaka pa ang cameraman at reporters. You don't have to stay here for the whole day. Maghintay ka na lang for another 30 minutes. 30 minutes pang hihintayin ko? Ang tagal pa rin para sa akin nun eh. Alam mo, hindi talaga ako sanay na naghihintay at walang ginagawa. Okay, para mamatay ang pagkainip mo, How about this? Umiinom ka ba ng alak? Ha? Oo naman. Umiinom ako, no? Hardcore nga ako pagdating dyan. Hindi ako basta-basta nalalasing, no? Alright, great. If that's the case, I'll bring you some alcohol here. Bababa lang ako saglit para kumuha ng wine. Just wait for me here. Babalik ako agad with matching snacks pa, okay? Stay here. Makalipas ang 5 minuto, kaagad namang nakabalik agad si Terence sa kwarto ni Kristen. Hindi na rin nakatanggi ang binata nang alokin rin siya ni Kristen manatili upang uminom. Super refreshing! Ang sarap ng wine na to ah. Thank you sa pag-share sa akin ito, Terence. Kailangan ko talaga ito ngayon para mag-loosen up. Sigurado sobrang mahal itong wine na to, no? Well, I guess so. Sa totoo lang, palihim ko talaga yung kinuha sa wine collections ni Damon. Secret lang natin to Nakangising sabi ni Terence na medyo halatang may tinamaan na agad ng alak. Uy, teka. May amats ka na ba agad? Nakakatatlong baso ka pa lang Uwi ka pala eh. Parang kasalanan ko pa ata ngayon na nangyari sa'yo yan. Paano po nagalit sa akin si Damon? Damon na yon. Mukhang yari talaga ako nito ngayon. No, it's okay. I'm not drunk. Wala kang dapat ipag-alala, okay? Kristen, can I ask you something? Ha? Sige, go lang. Basta hindi related sa pera, oks lang sa akin. So, ano ba yung itatanong mo sa akin? Can I kiss you on the lips? Ha? Teka, ano bang pinagsasabi mo dyan May amats ka na talaga, no? Hoy! Teka! Bakit ka gumagapang palapit sa akin? Gusto mo bang masapak kita ngayon, Terence, umayos ka nga! What's going on here? Anong binabalak niyong gawin dito sa... Namimilog ang mga matang sabi nang buksan ng pinto. Damon! Damon! Tulungan mo ko sa manager/best friend mo. Malakas na amats ito sa alak eh. What the? Bakit mo pinainom si Terence ng alak? Hindi mo siya dapat pinainom. Nangahalik to ng kung sino-sino kapag nalalasing eh. Sabi ni Damon habang tinatakloban ng kumot ang ulo ni Terence. Ano? Teka, bakit mo ba siya tinatakloban ng kumot? Paano kapag hindi siya nakahinga? Hala, Damon, hindi na siya gumagalaw. Napatay mo na ata si Terence. No, he's not dead. Natutulog lang siya ngayon. Tell me, bakit pa kayo uminom na 2? Talagang sinakto niyo pa sa oras na may interview ko Seriously, gusto niyo bang sirain ang lahat? Pasensya na. Malay ko ba namang olats tong kaibigan mo pagdating sa inuman? Inalo ko lang naman siyang uminom pero hindi ko pinilit. Kung alam ko lang edi sana solo flight ako. Hindi naman kasi nagsabi ang kaibigan mo na may issue pala siya pag nalalasing eh. Tsaka di ko lang naman talaga maiwasang maboard kaya uminom ako. And for your information,
Si Terence ang nagsuggest sa akin ng inuman session, okay? I'm getting tired of this nonsense conversation. Alright, basta sa susunod, pag-isipan mo muna isang bagay bago mo yun gawin. Kailangan mo maging maingat sa bawat kilos mo. Simula ngayong araw na to, maraming mata na ang nakatingin sa'yo. You better do your job well or else we're both dead. Understand, troublemaker? Troublemaker? Okay, sige na. Hindi na po mauulit, Mr. Damon. Good. Alright, I'll take this guy here with me now. Baka kung ano pang maisipan mong gawin kapag iniwan ko si Terence dito. Sabi ni Damon habang akay-akay palabas ang walang malay na kaibigan. Ha? Ano daw? Iniisip pa nun na hahalayan ko kaibigan niya? Wow! Ngayon naman, pinag-iisipan niya ako ng ganun? Ang hilig talaga mang-judge ng demon na yon. May nakalimutan nga pala akong sabihin. Wala na silang lahat sa baba. Nakaalis na ang mga nag-interview sa akin kaya pwede ka nang bumaba. Oh, wait. Here. Sambutin mo tong maliit na box. Nandyan yung wedding ring na kailangan mong suotin all the time. Oh, okay. Sige. Thanks. What's with your awkward smile? Masyadong halata na napipilitan ka lang. No worries. Hindi mo kailangang magpanggap kapag kausap ako. Feel free to curse me. It's not a big deal for me. May pahawal pa talagang isang yun Sige, hindi na ako magpapanggap na wala akong problema sa kanya. Akala mo kung sinong gwapo. Gwapo lang naman. Sana hindi na siya magka-girlfriend habang buhay. Halos 1 oras namang inayos ni Kristen ang kanyang mga gamit na dumating na mula sa tinitirahang apartment unit. Habang inilalagay ang mga nakatuping damit sa malaking cabinet, isang tawag mula sa kanyang phone ang narinig ni Kristen. Kaagad niya namang kinuha ito sa ibabaw ng kama at sinagot. Hoy Kristen amor! Kagabi pa kita tinatawagan Ano bang gusto ng pinasok mo? Halos ikaw at ang Damon Mianvar ang laman ng bawat balita ngayon sa TV at social media Ano ba talagang nangyari sa'yo? Tsaka, nasan ka na ba ngayon? Sunod-sunod na mga tanong ng kanyang kaibigan na si Amy sa kabilang linya. Mahabang kwento. Basta, nasa maayos naman akong kalagayan ngayon. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Amy. Ayos lang ako. Ano? Hindi. Siguradong hindi ka okay ngayon. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan Paano naging asawa ka ni Damon Mianvar? Ano ba talagang nangyari Pinilit ka ba niyang gawin yun? Hawak ka ba niya ngayon, Gusto mo bang tumawag ako ng mga pulis? Tell me, kailangan mo ba ng backup ngayon, Kristen? Ano bang pinagsasabi mo, Amy? Okay lang talaga ako. Magtiwala ka nga sa akin. Alam kong pinasok ko ngayon. Pinaninindigan ko na to kaya wala nang atrasan. Basta, saka ko na lang sasabihin sa iyong lahat-lahat after 3 months. Sa ngayon, hindi pa talaga tayo pwedeng magkita. Kaya nga hindi mo kailangang magpanik. Halos 1 buwan na ang lumipas matapos magsama sina Damon at Kristen sa iisang bahay. Nang dahil na rin sa pagkakaiba ng mga ugali, hindi nila maiwasan ang madalas na pagkakaroon ng bangayan. Get ready your things today. May lugar tayong kailangang puntahan ngayon. Sabi ni Damon habang umiinom ng kape. Ha? Parang biglaan naman ata yan. Saan ba yung lugar na pupuntahan natin? We're going to Boracay. Oh my God! Boracay? Seryoso? Uy, hindi pa ako nakakapunta dun. Sobrang nakaka-excite naman kung ganun. Why are you getting excited? Para lang sa kaalaman mo, hindi tayo pupunta doon para mag-relax. Kailangan lang natin pumunta doon para sa isang importanteng photoshoot ko. Kung ganun pala, bakit kailangan mo pa akong isama doon kung ikaw lang naman ang kailangan para sa photoshoot na yun? No, you got it wrong. Importanteng presence mo sa lugar na yun. Kailangan na rin makita ng ibang tao na nagsasama tayo. Para ipakitang may maayos at masaya tayong relasyon. Tsaka, kailangan ko rin ng tao mag-a-assist sa akin bukod kay Terence. So, plano mo rin akong gawin na personal alalay mo, ganon? Hindi ba bawal naman yun sa pinag-usapan natin? 25 million. That's what I'm gonna pay you, right? Masama bang sulitin ko ang ibabayad ko sa'yo? Oo na. Gagawin ko na po.
Alright, bago mo ayusin ang mga gamit mo, unahin mo munang sa'kin. Is that okay with you, Miss Amor? Of course. Wala naman po akong choice, di ba? Masusunod po ang kahilingan mo, Mr. Mianvar. Halos 2 oras ang inilaani na Damon at Kristen bago bumiyahe patungo ng Boracay. Nang makarating sa destinasyon, kaagad na sinalubong sila ng isang babae. You're finally here, Mr. Damon. Oh, wait. This woman beside you, is she your mysterious wife? Nakangiting tanong ni Maggie Santos, isang profesional na potograpo. Yeah. She is Kristen Amor, my wife. Kristen, she's Maggie Santos, ang photographer na kukuha ng mga litrato ko. Isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan. Hello, Maggie. I'm Damon's wife. It's nice to meet you. It's also nice to finally meet you, Kristen. Alam mo, sobrang ganda mo. Hindi ako makapaniwalang darating ang araw na to. Ang akala ko talaga habang buhay na magiging single ang lalaking to. And knowing his personality, nag-aalinlangan talaga akong may magtatagal sa kanya. Alam mo, yun nga rin ang akala ko. Medyo mahirap nga rin talaga pakisamahan ng lalaking to. May pagka-narcissistic, weird, at kalimutan mo na lang yung sinabi ko. What? No, it's okay. Totoo naman talagang sinabi mo, no? Mukhang kilala mo nang ang lalaking na pangasawa mo. I mean, your fake husband. Teka, alam mo rin ang tungkol dun? Paano? Gaya nga ng sinabi ko, isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Mapagkakatiwalaan natin si Maggie. That's right. Safe ang big secret niyo sa aking dalawa. Alam mo, Kristen, kahit peking kasal niyo, masaya akong sinakid mong trip nitong kaibigan ko despite of his awful personality. Thank you for saving his ass. Sa tingin ko talaga, magkakasundo tayong dalawa. Mukhang nagkapalagayan na nga kayo ng loob Mauna na ako sa inyo para mag-prepare sa photoshoot. Iiwan ko na kayong dalawa ngayon para malayan nyo na akong i-backstab. Makalipas ang 1 oras, natapos na rin ang preparasyon ni Damon para sa photoshoot. Wala itong suot na pangitaas nang lumabas sa isang cottage. Halos lumuwa naman ang mga mata ng lahat matapos makita ang matipuno at maskulado nitong pangangatawan. Hindi rin maiwasan ni Kristen ang mapalunok nang makita si Damon. Para bang kung anong init ang bumalot sa buong katawan niya nang magsimula na ring humarap ang binata sa camera upang kuhaan ng litrato. Oh, baka mahulog yung panga mo. Natatawang bulong ni Terence kay Kristen na nakatulala ngayon. Terence, nandito ka na pala. Bakit ba ngayon ka lang dumating? Di mo alam kung gaano ko inalila niyang demon best friend mo. Well, hindi ko naman sinasadyang malate ng dating. Alam mo na, bukod sa pagiging personal assistant ni Damon, isa rin akong restaurant owner. Restaurant owner? Ikaw? Seryoso? Yes. Parang hindi ka naniniwala dyan You're hurting my feelings. Ano ka ba? Hindi naman. Napaisip lang ako. Kung ganun pala na may business ka, bakit nag-a-assist ka pa kay Damon? Well, side hustle ko lang talaga yun. Tsaka wala naman kasing nagtatagal na assistant niya kaya nagpresenta ako bilang sekretarya niya. Naku, kung sabagay, tumpa ka dyan. Nga pala, baka naman kahit minsan, madalhan mo ako ng pagkain inihahain niyo dun. Alam mo, mahal na mahal ko talagang pagkain ng kung ano-ano. Speaking of that, hindi ko pa pala nasabi na aside from being the owner, madalas na ako rin na nagluluto para sa customers ko. Wow! Chef ka rin pala kung ganun. Ano bang mga pagkain ang siniserve ng restaurant mo? Actually, hindi lang basta ordinaryong resto ang pagmamayari ko. It's a 5-star resto. Saka located yun sa isang malaking building. Sa bawat palapag, different cuisines na mula sa iba't ibang bansa sa Asyang ino-offer namin. Wow! Ang cool naman nun. Mukhang masaya sigurong pumunta doon. Sa totoo lang, nakapunta ka na talaga sa resto ko. Nakalimutan mo na ba yung lugar na napuntahan mo para makipag-blind date kay Damon? That's my place. Talaga? Alam mo, sobrang nagustuhan kong lugar na yon.
Sayang nga lang, hindi ako nakakain nung time na yon. Hindi ko talaga kasi natagalan ng ugali ng kaibigan mo eh. No worries. Pwede ka pa naman ulit pumunta dun eh. Pwede mong kainin ng kahit ano ng libre. Talaga? Walang bawian yan ah. Promise? Nawala na ako ng gana. Let's just continue this later. Hindi ako makakapag-focus kapag may maingay. I really hate noisy workplace. Nakabusangot na sabi ni Damon sabay lakad paalis. Alright, everyone, let's have a short break first. Maggie, ano bang nangyari kay Damon? Bakit parang nabadtrip ang lalaking yun? Teka, ang sabi ng lalaking yun, ayaw niya sa maingay. Wala namang maingay dito ah. Tsaka kung kaming dalawa ni Terence ang tinutukoy niya, hindi naman malakas ang pag-uusap namin kanina. Wag mo na lang pansinin yon. Actually, hindi ko talaga alam kung bakit na naman sinumpong ng kawirduhan yon. Sa totoo lang, wala nga akong narinig na ingay eh. Wala nga akong idea na nag-uusap pala kayong dalawa habang kinukunan ko siya ng pictures. Oh, wait. I guess he must be… but no. Pero posible rin naman ah. Pero baka naman hindi. Teka. Ano ba talagang pinupoint mo, Maggie? Hindi ko magets kung anong sinasabi mo eh. I got it. Alam ko na kung anong gusto niyang sabihin. It could be possible, baka nga. Nagsiselos lang si Damon nang makita niya tayo nag-uusap kanina. Ha? Ano? Imposible yung sinasabi mo, Terence. Para matigil na kayo sa mga conclusion nyo, pupuntahan ko siya at kakausapin. Halos 10 minuto ang lumipas bago makita muli ni Kristen si Damon na pirmeng nakaupo sa punting buhanginan malapit sa karagatan. Mr. Mianvar, nandito ka lang pala. Halos 10 minuto na ata kitang hinahanap ha. Nakapamewang sabi ni Kristen na nakatayo na ngayon sa tabi ng binata. Oh, teka! Saan ka na naman pupunta? Pati ba ako balak mong walk-outan? Alam mo, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo ngayon pero hindi magandang basta mo nalang iwan ng mga taong naghanda ng mabuti para sa'yo. Bumalik ka na ulit dun ngayon. Hindi mo sila pwedeng paghintayin ng matagal. And why do you even care about them? Ano bang pakialam mo kung maghintay sila sa akin ng matagal? Ganyan ka ba talaga ka-selfish ah? Aalisan mo sila tapos babalikan mo sila kapag gusto mo? Para sa kaalaman mo, pare-pareho lang kayong nagtatrabaho. Nagkataon nga lang na mas mataas sila sa'yo. Pero hindi yun valid reason para magpaka-VIP ka. Saka kung naiingayan ka rin pala sa amin kanina ni Terence, humihingi ako ng sorry. Hindi ko naman sinasadyang… Oh my God! Hey, what's wrong? Bakit parang gulat na gulat ka dyan? Ano bang tinitingnan mo sa likod? Hindi natapos ni Damon ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang tumingkayad si Kristen at hinablot ang leeg niya. Laking gulat ng binata nang magkadikit ang mga labi nilang dalawa. Mariing sinakop ni Kristen ang mga labi ni Damon. Balak na sanang tanggalin ng dalaga ang pagkakadikit ng kanilang mga labi nang bigla namang hapitin ni Damon ang kanyang bewang palapit sa katawan ng binata. Halos manlambot na lamang si Kristen nang maramdaman niya ang paggalaw ng mga labi ni Damon. Kalaunan ay hindi na namalayan ni Kristen na sinasabayan na pala niya ang bawat halik ng binata. Ang akala ko ba usap lang? Bakit may kissing scene na nagaganap dito? Nakangising tanong ni Maggie nang makita ang dalawa na naghahalikan. Kaagad namang napatigil ang dalawa at lumayo sa isa't isa. Wala lang ibig sabihin yon, Maggie. Terence, nagkakamali kayong dalawa ng iniisip ngayon. So, bakit mo ko biglang hinalikan kung ganun? Siguro naman, napansin mo kanina na nagpanik ako, di ba? Wala kang ideya na may paparating sumusunod sa ating dalawa? Kaya nga hinalikan kita para matikom ang bibig mo. Bad publicity na naman kapag nakita nilang nag-aaway tayo. Ikaw, nung oras na bibitiw na ako sa'yo,
bakit mo naman ako biglang hinalikan rin? Well, right. We just have the same reason. May nakita rin akong paparazzi sa likuran mo kaya hinalikan rin kita. Okay na? Hindi kita hinalikan dahil gusto ko lang. To be honest, hindi naman talaga kita gustong halikan eh. Same here. Akala mo naman, wala nga akong naramdaman na kahit ano sa halik mo. Hindi ka nga magaling humalik eh. What? What did you just say? I'm not a good kisser? Try me again. Baka higit pa salik ang kunin mo sa akin. Ha? Ano? Nagpapatawa ka bang lalaki ka, ha? Guys, both of you, tumigil na kayo. Sige, nagawa nyo ngayon. Pareho kayong papalpak sa plano nyong dalawa. Tamang sinabi ni Terence. Itigil na natin tong walang kwentang pag-usap natin. Alright. I'll just go back to the photo shoot now. Makalipas ang 2 oras, natapos na ang photoshoot. Kaagad na bumiyahe sina Damon at Kristen pabalik ng Maynila. Wala pa ring imika ng dalawa na nakauwi sa kanilang tinutuluyan na villa. Matapos ang 3 araw, saka lamang sila muling nagkausap. Damon, gusto ko lang sana magpaalam sa'yo. Bala ko sanang puntahan yung babaeng nag-utos sa akin para akitin ka. Bala ko na sanang kausapin siya ngayon ng maayos at ibalik na rin yung half payment na ipinasok niya sa bank account ko. Ayos lang naman siguro yun, no? Wala kang dapat ipag-alala. Magdi-disguise ako para hindi makilala ng ibang tao. It's okay. Just make sure na magiging private ang pag-uusap nyo. Tsaka, tawagan mo ako agad kung sakaling may mangyaring masama. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Kung makapagsalita ka, parang makikipagdila ko sa masamang loob. Bakit? Hindi ba? Hindi ba gustong sirain ng babaeng yun ang buhay ko? Basically, masamang tao naman talaga ang kakaharapin mo kaya dapat mag-ingat ka. Understand? Sabihin mo ko kapag may nasisense kang mali, okay? Sige. Naintindihan ko, Mr. Mianvar. Copy. Alright. Good. Saan mo nga pala balak makipagkita sa kanya? Sa 5-star restaurant ni Terence. Doon ko siya ngayon pupuntahan. Meron ka pa bang itatanong sa akin? Nothing. I'll get going then. Meron lang akong taping ngayon. Baka malate rin ako ng uwi. Bye-bye. Kaagad na lumabas si Damon at sumakay ng sports car niya. Teka, bakit ganun ang lalaking yun? Parang ang weird ng gestures at paraan ng pananalita niya. Nagpaalam rin talaga siya sa akin Weird. 1 oras lamang ang naging biyahe ni Damon bago makarating sa taping location ng kanyang bagong movie. Nasa isang simbahan siya ngayon at gumaganap bilang groom ng bidang babae. Oh, anong problema mo, dude? Bakit parang lumilipad ang isip mo? Halos 5 minuto na lang bago susunod mong eksena Sabi ni Terence na banaag ang lalim ng iniisip ni Damon. I'm just worried about something. Ha? Teka, ano naman ang bagay na inaalala mo? Well, it's just about Kristen. I'm worried about her safety. What? Ano bang nangyari Bakit ka nag-aalala sa kanya? Did something happen to her? Plano niyang harapin ang babaeng nag-utos sa kanya para akitin at sirain ang buhay ko. Alam mo, malakas talaga ang kutob ko na isang babaeng yun sa mga obsessed fans ko. Remember? Hindi nangyari na yun sa akin. May sumubok na ring sumira sa karir ko nang hindi ko tanggapin ang nararamdaman niya para sa akin. Right. I remember that crazy woman. Carlina Hermosa. That's her name. Ngayong binanggit mo yan, napaisip na rin ako. Kung may tao man na posibleng magbayad ng milyones kay Kristen para sirain ang buhay mo, it could be her. Hindi ba nagaling sa isang may impluwensyang pamilyang baliw na fan mo na yon? Now it makes sense. Anong gagawin ko ngayon? Posible nga talaga na siya ang may motibo para gawin yun sa akin. Teka, saan ka ba pupunta Plano mo bang sumugod sa babaeng yun ngayon? Hindi ito ang tamang pagkakataon, dude.
Kung totoo man ang hinala ko, hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan kong puntahan ngayon si Kristen. Kailangan kong malaman kung nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Teka, dude! Hindi ka pwedeng basta nalang umalis dito. Damon! Malapit ang next shoot mo. Bumalik ka dito! Dude! Samantala, kaharap naman ngayon ni Kristen ang babaeng kailangan niyang harapin. Tinitingnang maigi ng dalaga ang misteryosang babae na kaharap ngayon. Hindi naging madali kay Kristen na malaman ang nasa isip nito dahil walang emosyon itong ipinapakita sa kanya. Siguradong ikinagulat mong mga nangyari. Hindi ko talaga sinasadya na lokohin ka. Nagkataon lang naman talaga na nangyari yon kaya napunta ako sa ganong sitwasyon. I'm really sorry. Nakayukong sabi ni Kristen. Hindi pa naman nahuhulog ang loob mo sa kanya, hindi ba? Tell me, you're not yet in love with Damon, right? Ha? Syempre naman. Bakit naman mahuhulog ang loob ko sa kanya? Wala akong nararamdaman para sa lalaking yun. Really? Well, that's great then. Hindi mo na kailangang ibalik sa akin ang kalahati ng ipinasok ko sa bank account mo. You can just keep it to yourself. Ha? Pero, bakit? Hindi ko maintindihan. Wala naman akong ginawa para sa'yo Gusto ko pa ring ituloy mo ang plano ko. Kung sakaling magtapat siya na may nararamdaman na para sa'yo, gusto kong ibaliwala mo yon. Simple as that. You're not in love with him, right? So you can do it. Ang kailangan mo lang naman ay sabihin sa kanya ang totoo. Tapos, iwan mo siya. Hindi mo kailangang magsinungaling sa kanya. Just stick with our plan, okay? Tandaan mo, sa oras na hindi mo gawin yon, ako na mismong sisira sa buhay niya. Alright? I'll get going now. Bye, Mrs. Mianvar. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na rin si Damon sa 5-star restaurant kung saan naroon si Kristen. Kaagad niyang hinanap ang dalaga. Laking tuwa ni Damon nang makita ang hinahanap na dalaga. Kristen, anong nangyari sa'yo Tell me, may ginawa ba siyang masama sa'yo Nasaan ang baliw na babaeng yun? Hinihingal na tanong ni Damon. Tapos na kaming dalawa mag-usap. Halos kakaalis niya lang ngayon. Teka nga muna. Bakit ka ba biglang napapunta dito? Bakit mo rin ba iniisip na may gagawin siya sa aking masama? Ayos na ayos lang ako, okay? Tsaka, tuxedo ba yung suot mo Mukha kang groom sa suot mo ngayon. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? So, pumunta lang pala ako dito para sa wala. Pero, sigurado ka ba talaga na wala siyang ginawang masama sa'yo? Pinagbantaan ka ba niya, Hindi. Wala naman siya masyadong sinabi sa akin. Teka! Hindi ba dapat nasa isang taping ka ngayon? Huwag mo sabihing galing ka doon ngayon at napasugod ka lang dito dahil nagkaalala ka sa akin. What? No, hindi yun ganun. Naisip ko lang, responsibilidad kita kaya hindi pwedeng may mangyari sa'yong masama. Magkasama tayong dalawa sa iisang bahay kaya problema kung sakaling may mangyari sa'yo. Tama. Mahalaga nga pala na mapangalagaan mong pangalan mo. Sige na, absuelto ka na. Bumalik ka na ulit ngayon sa taping location nyo. Siguradong nag-aalala na sila sa'yo. Bakit bang hilig-hilig mong mang-iwan ng trabaho? Nagawa ko lang naman yung dahil sa'yo. Bulong na sabi ni Damon. Ha? Anong sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig Pakiulit nga ang sinabi mo. Hindi. Wala akong sinabi, okay? Sumama ka sa akin ngayon para lang masigurado ko na okay ka. Ano? Teka, dadalhin mo ba ako sa mismong set nyo? Naku, hindi na. Ayoko nang pumunta dun, no? Baka gawin mo na naman akong alila Hoy, teka! Bitawan mo nga kamay ko. Paano kung may ibang tao na makakita sa atin? They'll just think that we're a normal couple. Let's go.
Makalipas ang 1 oras, kasama ni Damon si Kristen na bumalik sa simbahan kung saan naroon ang lokasyon para sa bago nitong pelikula. Finally! Bumalik ka na rin dito, dude. Halos mabalaw na kami kakaisip kung babalik ka pa dito eh. I swear, malaking trouble ang ginawa mo. Aligagang sabi ni Terence nang makita sina Damon at Kristen. I'm really sorry, Terence. Hindi naman aalis si Damon dito kung hindi dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat. What the hell are you saying? Hindi mo kasalanan yon. It was me. Ako ang may desisyon na umalis dito nang walang paalam. So now you're back again, Mr. Mianvar? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Malaking abalang ginawa mo sa production na to. I am Melissa Reyes, isa kong respetadong direktor at manunulat. Kaya hindi ko inakalang may mangangahas gumawa ng ganito sa aking proyekto. Excuse me po, Miss Reyes. Alam ko pong wrong timing to pero ako po si Kristen Amor. I'm a big fan of yours po. Sa totoo lang, maka-classic movies po talaga ako. Bata pa lang po ako, pinapanood ko na ang mga ginawa niyang highly acclaimed movies. Favorite ko nga po yung Bata-Bata, Nawawala Ka Ba? Grabe, sobrang na-inspire po talaga ako noon. Hindi ko inaasahang may tagahanga pala akong gaya mo. Sobrang na-flattered naman ako sa mga sinabi mo. You're Kristen Amor, right? You must be Damon's wife. Sobrang swerte naman ni Damon sa'yo. May asawa siya na marunong kumilatis ng art. Alright, palalagpasin ko na ang nangyari. Pero sa susunod, hindi na dapat maulit. Okay? Nagpatuloy ang shooting ni Damon na walang problema. Halos 5 oras ang lumipas bago matapos ang shooting ng pelikula nito. Kristen, gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Tanong ni Damon na medyo nahihiya pa. Sige ba? Medyo gutom na rin ako ngayon. Mas magandang makapag-dinner muna tayo bago tayo umuwi sa bahay. Alright, so tell me, anong gusto mong kainin? Marami akong alam na magagandang restaurant. Kung ako talagang mismong tinatanong mo sa bagay na yan, may naiisip ako ngayon kaso baka hindi mo magustuhan eh. What? No, it's okay. Sabihin mo lang sa akin. I'll take you there right away. Kahit saan pa yan, okay lang sa akin. Talaga? Sure ka dyan Sige, tara na kung ganun. Wala pang kalahating oras nang makarating sina Damon at Kristen sa isang paresan sa tabi ng kalsada. Nang makarating ay pumila muna sila sa isang mahabang pila ng mga customer bago nakakain. Uy, the best talaga dito, promise. I swear, sulit ang pagpila natin kanina ng 1 oras. Dapat mo talagang matry ang pares nila dito. Alam mo, wala ka ring dapat ipag-alala. Malinis at sobrang masarap ang lahat ng nasa menu nila. Only rice at soft drinks pa nga. San ka pa? Trust me. Oh, Kristen, nandito ka na pala. Ang tagal na rin nung huling dumaan ka dito sa parisan ko Kamusta ka na ba? Teka, sino naman ang lalaking kasama mo ngayon? Boyfriend mo ba siya, Daig mo pang nakabingwit ng... Uy, inang diwata naman. Kung ano-anong sinasabi mo talaga. Hi, I'm Kristen's husband, Damon Mianvar. Inang diwata, right? That's your name? Tama ba ako? Yes, Pogi! Hindi ko naman alam na asawa pala tong sisi ko. Ang swerte niya naman sa'yo. Sana all. Inang diwata, tumigil ka na nga dyan. Ang dami mo kayang customers ngayon. Kunin mo na nga ang mga in-order namin. Ang KJ mo talaga, no? Selos ka lang dyan Maka-walkout na nga. Hay, ikaw naman Damon. Bakit mo ba sinabing asawa kita May amats ka ba talaga? Dapat ba sumagot ako ng hindi? Nakalimutan mo na ba We're a fake married couple right now. Kaya nga, kahit saan tayo pumunta, dapat in character tayo. Tama. Actor ka nga talaga. Munti ko na makalimutan ang duty ko bilang fake wife mo. Halos 10 minuto ang hinintay ni na Damon at Kristen bago dumating ang kanilang mga in-order.
Ha? Super sarap talaga nitong pares. Sabaw pa lang, ox na agad. Oh, ikaw, higupin mo na rin yan habang mainit pa. Hindi na masarap yan pag lumamig. Alright. Titikman ko na. Mahinang sabi ni Damon. Napalunok pa siya ng bahagya bago kunin ang kutsara. Kung ako sa'yo, hindi na ako gagamit ng kutsara. Hawakan mo ang mangkok gamit ng 2 kamay mo tapos higop agad. Sabaw talaga ang best part ng pares na yan. Subukan mo na. Magtiwala ka sa akin. Wait. You're actually right. It tastes really good. I like it. Sabi ko naman sa'yo eh. Magugustuhan mo talagang pagkain yan. Yeah, you're right. Salamat sa pagdala sa akin dito, Kristen. Tsaka, gusto ko magpasalamat sa ginawa mo kanina sa set. Ha? Teka. Hindi naman kita tinulungan kanina eh. Fan talaga ako ni Direk Melissa Reyes. Alam mo, masyado kang assuming. Is that so? Buong akala ko, ginawa mo yun para sa kapakanan ko. Inis na bulong ni Damon sa sarili. Halos 2 linggo na lamang ang natitira bago ang nakatakdang paghihiwalay ni na Damon at Kristen. Sabihin mo nga sa akin, dude, have you fallen in love with your fake wife now? Tanong ni Terence sabay inom ng beer na hawak nito. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ano bang klaseng tanong yan ha? Ako? May nararamdaman para kay Kristen? Hindi ko alam. I really don't know, dude. You wanna hear my opinion? Sa tingin ko, nahulog na talaga ang loob mo sa kanya. Hindi mo ba napapansin ang lahat ng mga ginagawa mo para sa kanya? Hindi mo ugaling umalis bigla sa gitna ng trabaho mo. Pero ginawa mo. Para sa kanya. Nagsimulang magbagong lahat-lahat sa'yo. Simula nang makilala mo si Kristen. Tuluyan na talagang nahulog ang loob mo sa kanya ngayon. Am I? Sa tingin mo ba talaga, mahal ko na siya? Anong dapat kong gawin kung ganun? Wala naman akong ideya na mauwi ang lahat dito. Pagpapanggap lang ang nabuong relasyon sa pagitan namin. Kung sakali bang aminin ko sa kanyang nararamdaman ko, posible kaya na tanggapin niya yon? Posible bang may nararamdaman rin siya sa akin ngayon? You know, she really hates me. Alam ko kung gaano niya kaayaw sa akin dahil sa mga bagay na nagawa ko sa kanya. Kahit nga ang magustuhan niya ako, parang imposible na. Paano pa mahuhulog ang loob niya sa akin? Dude, alam mo, masasagot mo lang naman ang lahat ng yan kung sa kanya mo direkta sasabihin ang nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo, Damon. Aminin mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Make her fall in love with you. Wala kang dapat ipaglala kung alam mo namang tapat ka sa nararamdaman mo para sa kanya. Magiging totoo ka lang, yun lang ang kailangan mong gawin. Samantala, kasama naman ngayon ni Kristen ang kanyang kaibigan na si Amy. Magkasamang 2 na umiinom ng alak sa labas ng isang convenience store. May sira ka ba, Amy? Bakit mo naman ginawa to? Hindi ko alam na nagdesisyon ka na palang humiwalay sa pamilya mo ngayon. Sigurado ka ba talaga sa naging desisyon mo, ha? Alam mo, sa estado mo sa buhay, siguradong hindi ito magiging madali para sa'yo. Alam mo naman kung gaano kahirap mabuhay ng mag-isa, di ba? Di ka pa naman sanay sa hirap. Mas gusto ka naman ng buhay na to, kaysa dinidiktahan ng buhay ko, no? Ayos lang ako, Kristen. Tsaka, andyan ka naman, di ba? Milyonarya ka na ngayon eh. Pahiramin mo na lang ako ng kahit 1 milyon. Magtatayo ako ng sarili kong business. Ay, ikaw talaga. May amats ka talaga. Ayaw mo nga i-handle ang sarili niyong business tapos magtatayo ka pa ng sarili mo. Alam mo, hindi ka na nakakapag-isip ng maayos. Matulog ka na kaya ngayon. Magpahinga ka na. May part-time ka pa bukas, diba? Ginusto mo yan kaya dapat panindigan mo. Hindi ka makakapagbayad dito sa apartment mo kapag hindi ka kumayod. Itigil mo na tong pag-inom mo ngayon, okay? Halika na,
Dadalhin na kita sa… Hindi. Okay pa ako ngayon, no? Hindi pa ako lasing, okay? Alam mo, marami pa tayong dapat pag-usapan eh. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita. Sabihin mo nga, kumusta na ba kayo ng fake hobby mo? Hindi ka ba pinahihirapan nun, ha? Hindi ba may pagka-demon ang lalaking yon? Ano, gusto mo ba gantihan natin ang lalaking yon ngayon? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi masamang tao si Damon tulad ng iniisip mo. He's a good person. Kailan ko na nga lang rin na-realize na okay rin pala siya. Mabuting tao si Damon. Okay? Teka, sa pananalita mo, parang may something ha. Sabihin mo nga, may namamagitan na ba sa inyong dalawa ngayon? Ha? Alam mo, hilo ka na talaga no? Walang namamagitan sa aming dalawa. Peke lang ang relasyon namin, okay? Imposible yung sinasabi mo. Saka, suntok sa buwan rin na magkaroon siya ng nararamdaman sa akin. Napaka-imposible talaga ng mga pinagsasasabi mo. Really? Paano naman kung nahulog na palang loob niya sa'yo? Paano kung may nararamdaman pala talaga siya sa'yo ngayon? Sa pagkakataong yun, bigla namang naalala ni Kristen ang mga sinabi ng babaeng nag-utos sa kanya para akitin si Damon at saktan sa oras na mahulog ang loob ng binata sa kanya. Kung sakali mang mangyari yun, tatanggihan kong nararamdaman niya para sa akin. Kung mai-involve pa siya sa akin, siguradong masasaktan lang rin siya. Ikakasira lang ng buhay niya kung mananatili ako sa buhay niya. Teka, bakit naman sobrang nega ng sagot mo? Paano ikasisira ng buhay niya kung aamin lang naman siya ng nararamdaman sa'yo? You're so weird. Sabihin mo nga sa akin, may kung ano bang nangyayari pa sa'yo na hindi ko alam? Pakiramdam ko may tinatago kang sikreto mula sa akin eh. Ano? Nag-i-imagine ka lang. Dala na yan ang kalasingan mo. Matulog ka na talaga. Anong oras na rin? Nope, not yet. Mayroon pa akong tanong sa'yo, my dear friend. Last na to, promise. Sige, go. Sabihin mo na nga para matapos na tayo dito. Alright, so my question is, paano naman kung ikaw ang ma-in-love sa kanya? Anong gagawin mo naman kapag nangyari yun? Aaminin mo ba sa kanyang totoong nararamdaman mo? Hindi ka pa rin talaga tapos sa topic na yan, no? Okay, para matahimik ka na. Hindi. Hindi ko aaminin sa kanya ang bagay na yon. Ano pang point na sabihin ko sa kanya yon kung ikakasira lang rin ang buhay niya yon? Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Marami pa namang babae dyan na, Kristen, amor, maging tapat ka nga sa akin. Have you fallen in love with your fake husband? Alam mo, siguro nga lasing ako ngayon, pero hindi ako tanga para hindi ma-analyze sa mga sinasabi mo ngayon. Kapag tinatanong kita, panay rin ang sabi mo na magugulo lang ang buhay niya sa oras na magkaroon kayo nararamdaman para sa isa't isa. Halatang-halata ang pagka-concern mo sa kanya. Mahal mo ng lalaking yun. Hindi mo na maitatanggi pa kahit sa sarili mo. Oo na. Sige na. Umaamin na ako. May nararamdaman na nga ako para sa kanya. Hindi naman big deal yon sa akin kaya hindi na niya kailangang malaman yun. Tama na ngang usapang to. Bahala ka nga dyan. Iiwan na kita dito. Di ka pa naman lasing, di ba? Bumalik ka sa loob ng apartment unit mo mag-isa. Bye! Kaagad na umalis si Kristen upang umuwi na. Laking gulat naman ng dalaga na naghihintay sa labas ng villa si Damon. Damon? Anong ginagawa mo dito sa labas? Gabing-gabi na, nandito ka pa. Kristen, I have something to tell you. Pwede mo bang pakinggan mo nang sasabihin ko ngayon? Please? Ha? Sige. Ano bang sasabihin mo sa akin? Mukhang importante yan ha? Alright. The thing is, believe it or not, I have feelings for you. Mahal kita, Kristen amor. Totoong sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam kung kailan to nagsimula.
Basta na lang nangyaring lahat. I'm sorry. Hindi ko matatanggap ang nararamdaman mo para sa akin. Wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo. Sana maintindihan mo, Damon. Pagsisinungaling ni Kristen. Ha? No. Wala kang dapat ihingi ng tawad. It's okay. Just forget about it. Isipin mo na lang na hindi ko sinabi yon. Let's just get inside. Kinabukasan, isang malaking balita ang naglabasan sa iba't ibang news outlet patungkol sa tunay na relasyon ni Damon at Kristen. Kasalukuyang nasa isang press conference ngayon si Damon. Napagpasyahan niyang resolbahin ang lahat na hindi kasama ang dalaga. Siguradong nakita niyo na ang lahat ng balibalitang kumakalat tungkol sa akin at kay Kristen Amor. It was my obsessive fan doings. Si Carlene Hermosa ang nagpakalat ng balitang yon. Ilang beses na rin niyang pinagtangkaang sirain ang career ko dahil wala akong interes sa kanya. But still, ang gustong malaman lang ng publiko ay kung may katotohanan ba ang balitang kumakalat patungkol sa iyo at sa asawa mo. Can you tell us the truth, Mr. Mianvar? To be honest, wala naman akong balak maglihim pa sa inyong lahat. Totoo na wala talaga kaming relasyong dalawa. She's not my real wife. Kahit minsan hindi kami kinasal. Pero sa kabila ng lahat, totoong nararamdaman ko para sa kanya. I have feelings for her. Mahal ko si Kristen Amor. At hindi ko itatanggi yun. Wala na akong pakialam sa ibang bagay. She's the only person I want to protect right now. Kaya nga, nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag niyo siyang sasaktan. Sobrang mahalaga siya para sa akin. Please, don't hate her. I'm begging you. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Kristen? What are you doing here? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? I'll take care of it. Hindi na naituloy ni Damon ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan ni Kristen sa mga labi nito. Wala na rin akong kailangang itago ngayon. Nung una, natakot rin akong aminin ng totoo. Yung totoong nararamdaman ko para sa'yo. Natatakot ako, hindi para sa sarili ko. Kung hindi para sa'yo, Damon, gusto rin kitang protektahan mula sa babaeng yun. Sa kabila ng lahat, wala pa rin pala talaga siyang balak na tigilan ka. Ngayon, wala na akong dahilan para itagong totoong nararamdaman ko. Mahal na rin kita, Damon.